Sa federal election sa Canada, binabantayan din ang mga Pilipinong tumatakbo para sa pwesto sa House of Commons. Isa ang Winnipeg North riding sa Manitoba sa may pinakamaraming Pilipinong residente. Kung kaya't binabantayan ang resulta ngayong halalan, lalo't isa sa mga tumatakbo roon, Pilipino. Binisita ng ating kasamahang si Teresa Redula ang Winnipeg North para alamin ang pulso ng komunidad sa riding na minsay nirepresenta na ng isang Pilipino sa Ottawa. Naririto tayo sa Winnipeg North, ang riding na may pinakamalaking porsyento ng mga taong mayroong Filipino ethnic origin ayon sa datos ng Statistics Canada noong 2021. Ilang dekada na rin ang lumipas mula nang ito'y hawak ng kauna-unahang Filipino-Canadian Member of Parliament na si Dr. Ray Pagtakhan. Pero ang tanong ngayong halalan, posible bang masungkit itong muli ng isang Pilipino? Hello. How are you? It's nice to see you again. Kung tatanungin ng ilang Filipino community leaders sa Manitoba, ito na marahil ang dahilan kung bakit isa't kalahating dekada ng kinakatawan ni Liberal candidate Kevin Lamoureux ang Winnipeg North. Kilala na siya na madali mo makausap dahil tuwing Sabado nandiyan siya sa McDonald's Q18 from mula alas 10 hanggang alas 2 ng hapon, alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Walang palya yun. Lahat ng mga events na pwede niyang puntahan pag andito siya pag weekend, walang tigil siya. Pero sa patuloy na pagdami ng mga Pilipino sa Manitoba at sa gitna ng mga isyung hinaharap ng Canada ngayon, apektado ba nito ang pulso ng komunidad sa probinsya ngayong halalan? Walang ang mga doktor. Minsan magtagal mo maghintay sa ospital. I myself used to live out of my house from my parents. But rent got too expensive, so I had to move back in with my parents. So before you can leave your house open without locking it, now no way. Sakaling maupong muli sa pwesto, prioridad ni Lamoureux. Diversifying our trade. For example, last year I was in the Philippines on 2 separate trade emissions. And the most recent one in December, we talked about having discussions to have a formal trade agreement with the Philippines and Canada. That's one of the ways in which we counter Donald Trump and what Donald Trump is talking about. Ang batikang politiko, hinahamon ngayon ng Pilipinong kandidato ng Conservative Party, Rachel Punzalan. Isang small business owner at higit 10 taon ng abogado sa Manitoba. Nagtapos sa Ateneo de Manila University. Dumating sa Canada 17 taon na ang nakakaraan. Ilang ulit sinubukan ng Omni News makapanayam si Punzalan, pero hindi kami nakatanggap ng tugon sa aming mga imbitasyon. It's going to be very difficult, obviously, to unseat an incumbent that has been there for 15 years and even prior to that as an MLA. But Rachel is actually gaining momentum, as you can see in the polls, and from what I heard from my sources out there, that there have been more signs going up from organic communication, I guess, if you would call it that, you never know what's going to happen. Bukod kina Punzalan at Lamoureux, tumatakbo rin sa riding na ito para sa NDP si Adebayo Akinrogunde at si Angela Bridges para sa Green Party. Sinubukan din ng Omni News kunan sila ng pahayag, pero di sila tumugon sa aming mga paanyaya. Palaisipan daw sa Filipino community leaders kung ano ang mas matimbang sa isipan ng mga Pilipinong botante sa Winnipeg North ngayong halalan, kung track record ba ni Lamoureux o pagkakaroon ng representasyon ng mga Pilipino sa House of Commons. Now, for the Filipino community, they are still interested in accreditation of foreign obtained credentials and immigration. There are still top-notch issues. Okay, and this is why when I think about Punzalan, okay, I wish her well. But Kevin Lamoureux, okay, a liberal like me, has done far more work for the Filipino community than any other member of parliament. Si Pagtakhan ang kauna-unahang Pilipinong Member of Parliament sa Canada. Naglingkod siya ng higit 1 dekada sa House of Commons at naupo sa partido ng Liberals. The best approach to me is to say I am running to represent you. I know the language, I know the issues, but do not vote for me because I am Filipino. Vote for me because I will care for you, for us, and for others. That's why you have a real deeper sense of purpose. You have to know your entry. Teresa Redula, Omni News, Winnipeg.